Matapos ang malaking pananakop ng imperyo ng Persia, ito naman ang Greece sa pangunguna ni Alexander the Great. Pinabagsak naman ito ang Persian Empire at kasamang sinakop ang Jerusalem. Paglipas ng panahon, lumakas naman ang Roma at ito naman ang nanalasa at nanakop. Medyo mas malaki ang nasakop ng Roman Empire kumpara sa mga naunang imperyo. Sa Roman Empire, dito itinayo ni Haring Herod ng Judea ang Second Temple. Sa panahong ito, isinilang si Jesus na mula sa tribo ng Juda at lahi ni Haring David. Paglipas ng ilang dekada, ang mga Hudyo ay bumuo ng rebeldeng grupo para labanan ang Roman Empire. Dito sumiklab ang tinatawag na Jewish-Roman War. Kaso, nabigo lang ang mga Hudyo at marami sa kanilang nasawi. Dito ibinagsak ng Roman Empire ang Second Temple na itinayo ni King Herod. Mula noon, ang mga Romano ay pinagbabawalan ng tumapak sa Jerusalem ang mga Hudyo. Kumbaga binan na sila rito, kaya nagkalat na naman kung saan lugar ang mga Hudyo at karamihan ay napadpad sa Europa. Ito pa ginawa ng mga Romano. Sa sobrang gigil nila sa mga Hudyo, ang buong Judea ay pinalitan ng pangalan na Palestina at ang Jerusalem ay pinalitan nila sa pangalan na Aelia Capitolina. Ito ay para tuluyan ng mabura ang claim ng mga Hudyo sa lupain ng Israel. Sa Second Temple na binagsak ng mga Romano, tinayuan naman nila ito ng templo para sa kanilang Diyos na si Jupiter. Ang Palestina ay Latin word ng Palestine ngayon. Ito ang ginamit na pangalan ng Romano dahil sa paniniwalang ang lupain ay tinitirahan ng mga lahi ng Philistines o Filisteo. Ito yung lahi ni Goliath na naging kalaban ni David. Pagkalipas uli ng ilang dekada, na-convert naman sa Christianity ang Roman Emperor na si Constantine. Dumating ang panahon, nanalasa naman at nanakop ang Islamic Empire. Halos ang buong Middle East ay sinakop nito at iba pang bahagi sa mapa. Ang Aelia Capitolina na dating Jerusalem ay tinayuan ng mga Muslim ng Dome of the Rock sa lugar kung saan itinayo noon ang First and Second Temple. Tinayo rin nila ang Al-Aqsa Mosque at Dome of the Chain. Kaya mula noon, itinuturing na ng mga Muslim ang Jerusalem bilang pangatlo sa holiest city. Dumating ang panahon, bumuo ng malaking hukbo ang Santo Papa ng Roma upang bawiin ang Holy Land mula sa kontrol ng mga Muslim. Dito nabuo ang tinatawag na First Crusade. Sinakop ng mga Crusader ang Aelia Capitolina at dito naganap ang madugong labanan sa pagitan ng mga Kristiyano at mga Muslim. Inubos ng mga Crusaders ang lahat ng hindi Kristiyano na naroon. At sa labanang ito, nanalo ang Crusaders. Dito ibinalik na ang pangalang Jerusalem mula sa Aelia Capitolina. Pero sa pagkakataong ito, tinawag na itong Kingdom of Jerusalem. Pero hindi pa tapos ang digmaan dahil lumitaw naman ang tinatawag na Mamluks. Hindi sila Muslim pero ginawa silang sundalong alipin noon para magsilbi sa Islamic Empire. Lumakas ang grupong ito. Naging kilala ang mga Mamluks dahil napabagsak nito ang mga Crusaders at nasakop ang Jerusalem. Pagkaraan ng halos ilang siglo, dumating naman ang Ottoman Empire at sinakop ang Jerusalem. Sumiklab ang World War I at nanalasa naman ang British Empire at pinabagsak nito ang Ottoman. Ang Great Britain ay gumawa ng mandato na ang mga Hudyo ay dapat magkaroon ng tahanan para sa Palestine. Pinupose ng mga Hudyo na tawagin itong Land of Israel, habang ang mga Arabs naman ay sinuggest na tawagin na lang itong Southern Syria. Pero nireject ito ng British authorities. Sa halip, ang kabuuang lupain ay tinawag na Palestine. Dahil sa pressure sa mga Arabs, winidro ng British authorities ang commitment nito sa mga Hudyo na mag-migrate sa lupaing ito mula Europe. Di natupad ang pangako ng British authorities na bigyan ng sariling lupain ng mga Hudyo. Kaya sa panahong ito wala talagang mga Hudyo sa lugar na to at lahat ay halos nasa Europe at ibang bahagi ng bansa.
Naganap ang World War II. Alam naman natin ang ginawang pagtutugis sa mga Hudyo. Matapos ang World War II, ang UN General Assembly ay inadapt ang resolusyon na hatiin ang Palestine noong November 29, 1947. Habang ang Britanya naman ay tinerminate na ang mandato sa Palestine na nag-take effect noong May 15, 1948. Ibig sabihin, nung hinati ang malaking lupain ng Palestine, dito na binigay ang lupain para sa Israel, kasabay ng deklarasyon ng independence at pagproklama sa lupain bilang State of Israel. Ibig sabihin, sumang-ayon ang mga Hudyo sa partition plan, kaso ang mga Arabs ay nireject ito. May kita sa larawang ito, yung nasa kaliwa, hindi ito Palestinian state. Ito yung tinatawag na mandatory Palestine, pero under ito ng British Empire, tulad nung nabanggit ko kanina. Ang katabing larawan naman, yan yung partition plan na binanggit ko kanina. Yan yung time na dineklarang estado na ang Israel. Ganyan ang itsura ng mapa. Pero dahil nireject ito ng mga Arabs, inatake nilang mga Israeli noong June 1948. Dito in-invade nila ang mga Israeli. Kaso isang buwan nang nakalipas, nakabawi naman ang mga Israeli at naglunsad ng counter-attack noong July 1948 at napaatras ang mga kalabang Arabs. Para magkaroon ng tigil putukan, dito nagkaroon ng Armistice Agreement o yung Green Line na tinatawag. Di nagtagal, nagkaroon na naman ng digmaan sa pagitan ng mga Israeli at Arabs na tinawag na Six-Day War. Nasakop ng mga Israeli ang buong peninsula at na-extend pa ito sa ilagang bahagi ng Egypt. Nakuha ng mga Israeli ang lupain ng Sinai Peninsula sa baba at ang Golan Heights sa itaas. Hindi natigil ang giyera sa pagitan ng mga Israeli at mga Arabs hanggang sa binalik na lang ng mga Israeli ang Sinai Peninsula sa Egypt. Nung nagdedeman naman ng mga Arabs na ibalik sa kanila ang West Bank, hindi na maibalik ng mga Israeli ang buong lupain dahil halos 100,000 na Israeli na ang nakatira rito, kaya hindi na nila mapaalis. So dahil dito, nagkaroon ng dibisyon sa loob ng West Bank na nagmistulang isla sa mapa. Ang areas na ito ay nahati sa tatlong magkakaibang dibisyon na in-establish ng Oslo Accords noong 90s. Pero ang malaki pa ring issue ay ang Jerusalem. Dahil nung Six-Day War, inukupan na ito ng Israeli at kiniklaim ng Israel na kanila ang kabuuan ng Jerusalem. Kaso, ang claim ng Palestine dapat hati dahil tinamaan sa gitna ng Armistice Line o yung Green Line ang Jerusalem. Kaya dapat merong West at East Jerusalem. Kaso sa part naman ng Israel, wala nang bisa sa kanilang Armistice Green Line dahil nga nagkadigmaan na. Kaya ngayon, yan ang kasalukuyang itsura ng mapa ng Israel.